Etong guest natin, isang tunay na celebrity chef. She's been appearing on TV for the longest time. And hindi lang siya beauty brains, but also talent. She's also a member of the Pastry Alliance of the Philippines and a mother of two beautiful children. Yan, kaya I'm so excited to have her here with us today, the Jackie of all trades, Chef Jackie Ang Po. Uy, Hi. bongga! Di ba? Ito talaga. Grabe, ngayon mo lang ako inimbita. Grabe. Kailangan namin paghandaan yung mga business tycoons of the culinary world, di ba? Grabe. Ikaw, sobra mong well-known as a chef no, through the years. Bata pa ako, pinapanood na kita sa TV. Di Bakit ba? mo ginaganon? At saka hindi lang yan, di ba? Yung parang you're doing a lot of stuff. Di ba? May cafe, Yeah. di ba? Then, nagtuturo ka pa. Then, nagko-coach ka din. Pag-usapan Yes. natin yan later. But you're also a mother of two Two. beautiful kids, di ba? Hindi na kids! Dalaga na yung Kids, isa. Kylie, di na kids. Yung isa kids pa. Oh, di ba? Yung Oo. makulit, yung makulit. Oo. Yan. Eto siya, di ba? A lot of people right now are aspiring to become chefs, di ba? And a lot of people think na madali siya. Yes. Di ba? Pero Oo. ikaw mismo, how did you start to get into the culinary world? Actually, parati ko to sinasagot. Parati rin ako natatawa. Mm. Kasi parang sabi ko, ay, wala akong realization, wala akong big passion. Sabi ko, kailangan ko lang talaga ng pera. Hindi nga, totoo, di ba? Kasi graduate ka na. Tapos, syempre, first job mo, bangko. Ganyan parati yun di ba? Usually, pag graduate Iba sa talaga pag sa college. inyo yung bangko, di ba? Hindi, di ba? Parang syempre, usually, di ba, bangko, ang first job, or Unilever, di ba, mga ganyan. So, pagkatapos, syempre, Chinese, sabi ko, ano ba yung negosyo ko? Ganyan. Kasi, hindi na ako bibigyan ng allowance. Ganun lang. Napakasimple. But, ito something na parang, I really like baking to start with. Cooking, baking. So, yun na nga, I decided na mag-aral ako sa States. Tapos, scholar ako ng kapatid ko. Wow. Kasi naghahanap siya ng yaya. Okay. Naghahanap siya ng yaya. Tapos sabi ko, magkano ba yaya? Sa isang buwan. Sabi niya, $1,200. Sabi ko, paaralin mo na lang ako magyaya sa pamangkin ko. Total, mahal ko siya. So, yun. That's how I started, going into it professionally. Kasi iba yung, alam mo naman di ba? Iba yung naglalaro. Iba yung naglalaro. Iba yung pro. Pro. So, yun yung talagang jump start na paano ako nakapag-aral sa States. Talagang, totoo yun. Pamangkin ko naman. So, yaya ako ng pamangkin ko. So, pinaghirapan mo din yung Syempre naman, walang madali. Oo. Yun. So, eto siya. So, pagbalik mo sa Philippines, nag-start ka na kaagad ng bakery. Or even before ka pumunta ng States, nagbebenta-benta ka na ng cakes. Syempre, nagbebenta na ako. High school, nagbebenta na ako. So, syempre, alam mo na. Di ba? Marami kang mga auntie. Auntie, bili mo naman to. 10. Ganun ka agad. Syempre, yun. Alam mo naman, mga entrepreneur yan. Di ba? Kung ano-ano pinagtitinda mo. High school, kasi wala, parents are not like that before na parang bigay ng pera. Paghirapan mo. Nagbebenta pa ako nung mga ice candy. Sa mga employees na mga relatives kong may mga factory. Huwag ako ice candy, benta na sa mga empleyado. Parang ganon. At younger high school, ganyan. So, eto na siya. Nandito na tayo sa business mo ngayon na through the years, you've been able to develop your business for the lease and all that. Pero, aside from that, napaka-interesting din. Kasi, di ba, now, coach ka na rin ng ating mga Philippine team going to the other countries. Ano yung, di ba, you've seen the development ng mga chefs ngayon, di ba? Ako masasabi ko personally, di ba, na ang gagaling na ngayon compared before. Yes. Di ba? Kasi dati, ilan lang naman yung mga mayayaman lang naman nakakaaral sa US, di ba? So, ay, may ganun lagi. Di ba, totoo yun, a lot of more people are already studying culinary seriously. Unlike before, very few people lang naman talagang may access sa ganun. Or people really, dati kasi kusinero ka lang naman tingin hindi naman chef pa Saka diba? HRM ang course. HRM Kung hindi ka nag-HRM, walang culinary school. Di ba yung parang focus on culinary? Wala. Usually talaga buo HRM. Di ba? Dati ganun. Paano mako-compare yung mga kuan ngayon, mga
young chefs or Yung mga bago. bago ngayon compared to yung panahon ninyo? Di ba ninyo? Diba? O panahon natin. O, di ba? Panahon natin. Di ba? Ibang-iba, no? Depende naman kung sino. Ako, wala yun sa age. Wala. Actually, sabi ko, ang chef napakaswerte. Parang doktor. The older you are, the more people look up to you. Walang magsasabing, laos ka na. Anong laos? Mas masarap yung cake ko sa'yo. Di ba? Ganon. Walang laos-laos dito. Kasi gumagaling ka, di ba? Yeah, Because of kasi the pagaling ka experience ng and all that. pagaling. Pero yung ikaw dumaan ka ba ng, what were the challenges para sa'yo nung nag-start ka ng business? Yung talagang, eto na to, negosyante na ako, tapos ako mag-aral. Ano ba yung mga struggles mo? Lahat. Kung ano struggle mo, struggle ko. Diba? Siyempre, one big struggle of the entire industry siguro is labor. Diba? Kasi, siyempre, you train people, nakikita ko to sa group nating Rest to PH, diba? Nagtitrain ka ng staff, tapos, biglang pagtapos mo i-train, abroad na. Wala kang magagawa. You just have to accept. Yun lang naman di ba? I mean, that's one, kasi syempre mahirap mag-train, dahil ikaw nagtitrain di ba? Pero it's still an advantage kasi kaya mo mag-train. Rather than ordinaryo kang negosyante, you just own the business, pero wala kang kaalaman sa... Ay, hindi pwede. Kaya nga, at least, nandun ako. Pag umalis siya, di ako. Ma'am, mag-absent siya. Di ako nun lang. Ma'am, wala pong gagawa ng cake. Di ako. Ganon, di ba? Ganon lang naman. Siguro, hardship. Siyempre, mahirap ang business ng pastry. Di ba? I'm sure, hindi lang naman ako, na yun lang binibenta mo, pastry. Mahirap yun Kaya nga parang, you have to diversify yourself as a chef. Kasi kailangan mo ikut-ikutin dahil nga, you're still in this business to make money. Diba? So, ako, ang gusto ko, I love my Fleur de Lis. I love it. It's a beautiful cafe. Matagal na siya. It's a parang, neighborhood cafe. Basta taga QC, dyan ka bibili ng cake. I also love to teach, ganyan, diba? So, syempre, like you, I also endorse. Diba? Diba? So, alam mo naman, parang si Chef Tatong, may endorse din tayo ng mga big companies. So, yun yung basic na how I kumbaga sa negosyo side, yun yung ginagawa ko. Napaka-interesting din na pag-usapan natin yung experience natin nung pandemic, di ba? Na, of course, walan tayo ng negosyo, almost, no? Pero all of a sudden, aside from the humina na yung mainstream mo na business, pero dumami bigla din yung competition ng mga home cooks. How did you get by at that time? Na parang, di ba? How do you stand out pag gano'n, sobrang daming... Swerte ako. I'm very blessed. Talagang, yun ang hashtag blessed, lucky. Kasi, Tomas Morato nga, di ba, neighbor. So, di ba, lahat ng tao takot. So, ako, pwede sa kotse siya, yung cake ko, pakilabas! O, di lalabas mo na sa kalsada. Uwi na kami. Yung pwedeng ganon. Di ba, kasi sa mall, wala ka na, di ba, kailangan may QR, may bababa. Tama. Hindi ko na-realize yun. Yun na nga. That's why parang sabi ko, hindi, don't think I'm not affected. I am. Kasi syempre, may dine-in ako may pagkain kami. So syempre, pabilisan lang ng utak yan. Di ba? Yun ang sa atin din as a chef. Di ka pwede mabagal. May dalang cake pala dito si Chef Jackie. Ano ba yung dala mong cake? Ay, pati pala may dala ko. Yan. Uy, may dala ko. Chicken pie. Uy, chicken pie. I'm not sure if this is my pandemic child. Okay. Parang pandemic child ko to. Wow. Chicken ba to? Beef. Hindi sinulat ng staff ko. Diba? Beef. Beef. Yan. Beef pie. Ano to? Titikim nga ako. Pandemic child ko to. Kasi nga, di ba, sarap. May bubulong siya. Shh, kuno mo recipe ni Chef. Di ba? Kasi nga, ayan, pandemic child parang beef ko stew yung laman, no? Ha? Parang beef stew yung laman, no? Oo, syempre, alam mo na, kailangan, bawal lang dry. Hirap, no? Ba't di ko to alam?
Alam mo na. Ang sarap niya. Ito naman to, ano naman to? This is dulce de choco. Sabi ko nga, you can't have too many chocolate cakes. Yeah. Kami parang ilan yung chocolate cake namin? 3. We have this has dulce de leche. We have a one with caramel. And we have one yung parang lava, yung fudge, yung very Pinoy. So, This one, yun. masarap. Masarap lahat. Napakasarap. Ito gusto ko tong beef pie. Diba? Diba? Social, diba? So, diba? Kilala ka sa mga classes mo, diba? Pero you started classes even before the pandemic, naman, diba? matagal na. Diba nag-aral pa nga ako sa'yo, diba? Ay, oo nga. Oo, diba? Student kita SMADA. Oh, diba? Classmate kami, hindi lang ako. Ang teacher mo si Chef Si Dan. Dan, oo. Dan kasi siya nag-aral sa akin sa Morato, sa likod ng oo. Fleur de Lis. Diyan kasi yung classroom ko. So, nung pandemic, di ba, nag-transition ka into the online classes? Siyempre, nung live class, parang sa ko, wala na akong class. Parang nakatunganga lang ako. So, siyempre, lahat tayo nakatunganga. Ano na? So, gumagawa ng mga chicken pie for Fleur de Lis. But my classes were on hold. Kasi di ba March 2020 yun eh. Yeah. I forget when I started my online class, but it was our very good friend, Dan, Yeah. who started classes right away. Yeah. Mas mabilis pa kumilos si Oo. Dan sa Yeah. atin. Oo. Sabi mo naman niya, girl, mag-online ka na, masaya. Sabi ko, ano gagawin? Basta. Tapos parang, I remember I started my online class. I had my old Mac. Yung lumang-luma kong Mac. Tsaka isang cellphone. Yun lang. That's how I started my online class. Tapos, until, sabi ko, kailangan ko na pala ng ilaw. Kailangan ko na pala ng microphone. Yung parang, dahan-dahan, I built it. And then, thankfully, diba, yun nga, as a chef, you just have to gather saan ka malakas. Yeah. Diba? Like me, alam ko naman, I have a certain following because I've been on television at least, diba? Oo, For bata pa many- ako. Che. High school pa ako, pinapanood na Labasan kita. na birth certificate. Diba? Parang, yun na naman na you have a strength na people who follow you, ganyan, they believe you. So, eventually, yung tinuloy-tuloy ko na yung, yung aking online class. Up to now, I still continue. Kasi nga, baka ma-miss ako ng mga estudyante kong nasa province. May masukit talaga ng estudyante na pabalik-balik. Talaga, diba? Like naman tayo kumbaga, even with, let's say, Tita Sylvia, Sylvia Reynoso, diba? Chef Henny, Chef Rose sa Cebu, diba may booklet ka ng recipes nila? Kasi ganun yun eh, pag naniniwala ka sa teacher, paulit-ulit ka lang pumapasok. So yun, parang minana ko lang yung knowledge. Knowledge and galing at yaman. Di ba? Pero, diba? Pero paano mo siya binabalance, diba? Ang dami-dami mong ginagawa din, diba? Tama. Of course, mahirap din yung nagpapalaki ng anak. Yes. Diba? So how do you keep your sanity intact? Parang ikaw, Diba? tabi-tabi lahat, diba? Diba? Actually, siguro, I don't know, I think ikaw din eh. Like, ako din, and... Pero wala naman akong love life eh. So, yun na nga. Ay, pinagpala. Hindi, actually, yun na nga, siguro blessing sa buhay ko na, siguro, as a mom, yun din ang, siguro kung meron ako maipapayo sa mga mommy na gustong mag-work lang kayo malapit sa bahay nyo. Yun talaga importante. Alam mo, hindi ko kaya, ganyan. Kasi ako, yun bahay ko, tsaka yung workplace ko, 2 minutes away. Yeah. Kung saan ako nagtuturo, is 1 minute pa. So, yung radius kung saan ako nag-work, tsaka nagtatrabaho, on a regular day, is everything is 5 minutes away. Yeah. So, if some mothers, they work, say, in Makati, they have to go home to QC, it will take them 2 hours to come home and 2 hours to go. To work. That's 4 hours for my children, no? So, hindi ako sobrang Ang laking galing. impact na ng 4 hours with Yes. your kids. So, hindi ako sobrang galing. Ang inaano ko lang, yun ang pinili ko na path. Gusto ko, yung work ko malapit lang. Para, kumbaga, ngayon, actually, even up to now, kasi my son is still,
may tutor stage. Oo. Mommy will tutor Oo. stage. Between 4 o'clock to 7 o'clock, bababa kita ng cellphone. Kasi nag-aaral kami. So, at least, yung 4 o'clock to 7 o'clock ko, wala ako sa daan. 'Di ba? Yun naman eh. Instead na sa traffic ka sa rush hour. Yeah. 'Di ba? Tapos sa umaga, instead na nagmamadali ka dahil mainit yung ulo mo, papasok ka na dahil pag lampas 6:30, mata-traffic ka, just, try your best to work within, kumbaga, lalo na yung mga hindi pa nag-asawa. Oo. Kung saan ka magtatrabaho, doon ka na tumira. Para pag nagkaanak Lilipat ka. na ako. Diba? You have a happy family now. Pero, kailan ka nag-asawa? Before you started your career? In the middle? Or? Ay, di pa ako natatanong nito ever. Oh, di ba? Parang di ba, parang gusto ko ng timeline. Kailangan ko Sinabay mo ba yung sabihin? simula ng pag-work at saka kaya ba magsimula ng work at magrelasyon? Hindi pa ako natatanong sa kulong. Actually, my first job was, I work for Henny as her assistant. Sa TV show niya. Yeah. Hindi po ako, co-host. Assistant po niya ako, magkalinawan po tayo. Nakakaya po sa kanya, di ba? And then, shortly after that, I opened, Fleur de Lis with Mitch. Sabay kami may-ari. Pero hindi pa kami kasal. Fleur de Lis is our lola. Lola niya, si Flor de Lisa. Okay. That's the name of the business. Tapos, si lola ay nasa stress. Pero kayo na. Kami na. Hindi, kami na, even before I went to the States to study. So, Dapat sinumulan na wala pang career. So, Lesson learned na. Oy, mga mommies, wag mo nang pigilan yung mga... Pwede pala mag-work. it's more of, parang, kakasal na ba tayo? Hindi. Kasi, we were in our 20s, no? Sabi ko, okay, sabi ko, kakasal tayo, wala naman tayong datong. Kapal na, sabi ko, kapal na mukha niyo, ikasal, wala naman pambili. So, hindi kami nagsasalita, wala kaming balak ikasal, ganun. But we already had a business, like, maybe a year, lampas na 1 year. So, okay naman yung negosyo. And then, isang araw na lang, pagpasok namin sa bahay niya, sabi ni Lola, Mitch, Jackie, kakasal na kayo. Ay, kailan po? Kasi ninenervyos siya. Na parang may negosyo kayo. So, yung pera nyo nakatali. Tapos, hindi kayo kasal. But we were together long na. Maybe like 6-7 years before we got married. So, okay naman, di ba? Pwede na kami kasalin. Pero ganun nga. That's how we started. So, pwede siyang sabay, friend. Eto siya, kasi, alam mo, iba't ibang tao, iba-iba yung gusto sa buhay. Pero, ikaw bilang isang Jackie Angpo, di ba? How do you measure success? Basta masaya ako. Alam mo, my definition of success is really kung anong trip ko. Di ba? Same. Masaya ako, wala na akong pakialam sa lahat. Di ba? It's very hard, alam mo yon na tingin ka ng tingin kaliwat kanan. Di ba? Kumbaga, hindi mo pwede i-measure yung sarili mo sa iba kasi iba naman ang sitwasyon. Kunyari, example, very big example, no? Gabihan ka, bakit yung anak ni ganito? Alam mo naman, bakit yung anak ni ganito, 10 na yung 20 branches na siya, bakit ikaw ayaw mo? Cha-cha-cha. Masagot ko lang, Taipan po yung daddy niya. Bawal po tayo mainggit kasi yung daddy po niya may building. Wala po tayong ganun. So, masaya lang tayo. Di ba? Parang, the measure of success is, masaya ka ba sa ginawa mo? Siyempre, may measure of success ka, no? Hindi ka pwedeng parang pipitsugin yung gawa mo, happy ka. Hindi ganun. Siyempre, may certain level. If you know that your peers respect you, na makikita mo naman na natutuwa sila sa'yo, respected ka. Siyempre yun, una sa lahat. Measure of success is you are respected in your community. People look up to you. And siguro in terms of money, basta masaya ka. Diba? Parang ganun yung measure of success natin. Yung masaya ka lang. Diba? Hindi yung parang inggitan-inggitan. Kahit ano gawin mo, ang taong inggit, hindi masaya. Yun lang. Kasi parang
even in spite of anong meron ka, nawawalan ka ng joy kasi naiinggit ka. Oo, parang, ay, si ano mas marami. Ay, si ganito mas malaki. Oo. Eh, hindi mo talaga. There's always somebody who's going to be richer than you, better than you, maybe not funnier than us. Di ba? You know? Richer, better, more good-looking. Yeah, marami. Pero funnier, maybe no. Tayo na yun. Diba? Eto, natatakot ako dito. Pero tanggalin lang ito ng portion. Diba? Ay, natakot ako. Diba? Eto siya. Turning tables naman tayo ngayon kasi ating guest, si Chef Jackie Angpo, ang magtatanong sa akin. Okay, baka naman, hindi ako handa. Sobrang ako happy nung nakita ko to. Okay, isa lang ang aking tanong. Ay, ang hirap. Candidate number 2. Diba? Pero ikuan pass. Charot. This is your most important question. If, sabi ni Lord, bibigyan ka niya nung wini-wish mong love life, at itong love life ay forever. Mahal na mahal ka, hindi ka iiwan. May pera naman siya. Self-sufficient. Importante yun Kasi yung mahal ka pero hinga ka ng pera, mahirap yun. Diba? Tapos, mahal siya ng lahat ng friends mo. Kumbaga, siya na talaga ang forever mo. Bibigay sa'yo ni Lord. Bukas. Okay? Tapos, kailangan mo mag-give up. Ano ang pwede mo i-let go para sa love life mo? Lahat. Lahat ng restaurant mo or lahat ng pagka-celebrity mo. Ay, pagka-celebrity, bibigay natin yan. Quiet life. Simple life. At kasi grabe talaga. Grabe pala ang timbang ng love life na to. Hindi naman. Ako naman, honestly, hindi ko alam. Parang, I'm happy and contented where I am. Hindi naman ako naghahanap. So, parang, kung meron. Kung wala, okay lang din ako. Yeah, basta happy diba? lang. Oo, diba? Yun. Feeling ko naman talaga, calling ko talaga itong ginagawa ko. Ay, oo naman. So, parang kung merong bonus, why not? Diba? Pero pag wala, okay lang. Oo. Diba? May na-learn tayo. Diba? Life is really the product of the choices we make. Yes, diba? you are correct. Hindi lang siya kasyo destiny, hindi lang siya kasyo fate. Marami kang pinipili, pinagdidesisyonan. Yeah. Small and big decisions along the way to get you where you are. So ito, ano yung pinaka-advice mo sa mga tao na who want to pursue not just a career in the culinary field, pero to be happy, contented? Una sa lahat, wala talagang shortcut. 'Di ba? You know that. Yeah. We know that. Parang kahit na si Mami maraming pera, hindi niya kaya itayo yung restaurant mo pag wala ka. 'Di ba? Ang career hindi pwede puro pera Hindi. Hindi pwede puro pera. Hindi, 'di ba? So, wala talagang shortcut. But there are opportunities, no? Hindi shortcut ang tawag doon. Iba-ibang tao, iba-ibang oportunidad ang ibibigay sa'yo. Ngayon, kailangan sharp yung mata. Yun nga, actually, yung ugali ng chef, no, mabilis. Sharp yung mata mo. Ito, oportunidad. Akin to. Akin to. Ito, hindi yan akin. Hindi yan pwede sa akin. Ganon yung, you have to grab the right opportunities, right? Pili ka din, ini-edit mo na yung yung papatulan mo. Hindi pwede lahat sa'yo, no? You cannot be, end all and be all. Lalo na ngayon, di ba? So, yun, you have to fix your opportunities, kung ano talaga yung para sa'yo. Then, you have to focus, di ba? Talagang you work very hard. And also, before I forget, you have to constantly reinvent yourself. Di ba? Yun nga sabi ko, yung like kami, hindi kami nababahala. Parang, ang chef, hindi nalalaos, hindi naluluma. Lalo na kami gumaganda. Lalo na pag masipag ka. Yes. You have to, basta, kailangan masipag. You have to constantly reinvent yourself. Ito yung parang gusto kong matanong talaga na, di ba? Of course, you're successful. You're running a business. Pero, what do you teach your kids? What do you tell them? Kasi, obviously, the opportunities that they have now is more than the opportunities that I had. You had when you were starting. Yes, What do you tell them? What do you teach them? What do you remind them?
alam mo naman, mental health is wealth. I tell my children, especially my daughter, no, na parang, if something fails, nandyan ako magayos. Yun lang sinasabi ko. Si Mami na bahala dyan. Pag may problema, ako na. Lahat yan magagawa ko. Siyempre, anak ko. Di ba? So, para she feels na meron siyang... May sasalo. Yes, may backer siyang gano'n. Hindi ka naman dati, walang backer. Hindi uso yung gano'n. Dati talaga, bahala ka talaga. Pag wala kang trabaho, wala kang kakainin. Di ba? Wala kang pang rent, wala kang pang gano'n. Now, at least, sabi ko, just do your best. But, you know, kung nagkamali ka, okay lang. Dito pa naman si Mami. Thank you very much. Ang dami kong natutunan. Reset! Di ba, napaka-insightful, di ba? Yun, na kahit ganyan ka, isa kang Jackie Ang po, kaya mo pang magpakumbaba. Oy, bibigyan kita ng copy sa aking cookbooks. Maraming salamat. Meron na ako niyan, pero... yan. Meron na ako niyan kasi bumibili ako. Yan. Thank you very much. Ito siya. Para ma-promote lang. Yung baking simple ko, may 1,000 pesos na kayo. Diba? Diba? Yun. Ito. Meron ako lahat nito. Oy, baka may gusto kang i-promote, i-plug, mga events mo, shows mo, mga classes mo, and anything else. Wala naman. Ano lang, pag malapit kayo sa QC, puntahan niyo ako. Please buy from me. Diretso At Fleur de Lis, nasa Grab din kami. Order kayo. And kung if you're like, I'm sure, ang viewers mo, mga mahilig magluto, mag-bake, pag after nyo bumili nito, attendin kayo ng class ko. So, thank you very much. Ang dami naming chikahan, nakakatuwa. Dami kong na-discover na hindi ko alam, di ba? Special lessons about love from Jackie Ang po. Pwede pala sabay. Yan. Kaya mga ka-simple, pag may gusto pa kayong makausap natin dito sa show, please tag them on the comment section with the hashtag #TalkToTatong and subukan natin silang ma-invite kung papayag ba. Kaya maraming salamat sa inyong lahat for watching today's episode. And again, this has been Chef Tatong. And remember always to nourish your mind to let your life bloom. Maraming salamat and see you again next time. Never miss an episode of Talk to Tato. Click the bell to get notified. Don't forget to subscribe to the Simple YouTube channel.